Ayan nga mga kitsay, sa wakas nga dumating na din itong order ko na map mga kitsay. Di ba nakasira ako ng map ni Amo 3 beses, so hindi na bumili si Amo. Kaya nag-order na lang ako. Ayan, after 1 week nga mga kitsay, dumating na din. 1 week na din ako hindi naglinis ng bahay ni Amo mga kitsay. Pina-order ko pa nga sa kaibigan ko doon sa Chunuan, and then galing kasi kami sa Baliklas ni Charlotte. So pinick up ko na din, and bukas is maglilinis ako. At ayan nga, tinanggal ko na nga yung hairpin ni Charlotte sa buhok niya, and sabi ko is maliligo na siya. At habang naliligo nga si Charlotte, ayan, buksan natin itong order ni Amo na dinaanan namin dyan sa lobby. Sinabay ko na din inakyat dito sa bahay ni Amo kasi wala pa si Amo nito. Nasa Japan pa siya. And then si Teng is andun na sa bahay ni Lula. And then si Amo lalaki is wala siya dito. So kami lang ni Charlotte dito. And then ito na nga yung map na in-order ko mga kid size, dahil naghanap talaga ako sa mall dito is meron pero ibang klase. Hindi siya kasya doon sa bucket na binili ni Amo noon. Kaya nung nandun ako sa Tunan, binanggit ko sa kaibigan ko, sabi niya meron daw sa Taobao. Sabi ko is orderan niya ako ng isa. Ayun nga, after 1 week is dumating na siya. At ayun nga, tinatawag na nga ako ni Charlotte kasi tapos na siyang naligo. So ako nagdadry ng buhok niya kasi baka makakuryente ba siya. Kaya siya yung nagpapaligo ng sarili niya, and then tinatawag niya ako para i-dry ko yung buhok niya. Pagkatapos nga niya, ayan, ilagay natin yung towel dito. Ihalo ko dun sa uniform nila. At ayun nga, pumunta nga kami dito sa bahay ni Lula kasi dito kami kakain ng dinner. At ayun, nakaluto na nga siya. Fast forward, nakabalik na nga kami dito sa bahay ni Amo, and then sampay ko sana yung labahin. Agoy, hindi pala naka-open yung washing machine. Nakalimutan kong in-open yung washing machine bago kami umakyat. At habang inaantay ko nga na matapos yung labahin sa washing machine, ayan, hugasan ko muna itong buo na ng mga alaga ko kanina. Hindi ko pa nahugasan kasi madalian ba ang lahat kasi alas 7 na kasi kami ng gabi dumating galing doon sa class ni Charlotte doon sa Chunwan. So naligo pa siya, and then pumunta pa kami sa bahay ni Lola kumain ng dinner. Buti nga meron si Lola na tumutulong na namamalengke, nagluluto, kasi siguro kapag wala si Lola, na kung hindi ko siguro kaya kasi mula umaga alas 6 hanggang 9 ng gabi or 9:30 ng gabi matatapos yung trabaho ko. Ang daming activity ng mga alaga ko. Tapos ang lalayo pa, kaya minsan is nakakapagod sa biyahe, and then pag bumalik ka dito sa bahay maglilinis ka pa. So pagod talaga, kahit sabihin mong bahay ka lang, ay grabe nakakapagod. Pero syempre wala tayong karapatan na magreklamo kasi bawat minuto, bawat oras is bayad ng amo, kaya wala tayong karapatan na mapagod, wala tayong karapatan na magreklamo. Yun ang reality ng buhay OFW, na ang akala ng iba is ang ganda-ganda ng buhay ng isang OFW. Minsan pa nga is sabi nila sana all na sa abroad. Hindi nila alam na mas maganda pa ang buhay sa Pilipinas kaysa dito sa abroad. Ang sarap lang talagang pakinggan sa tainga na abroad, pero sa totoo lang grabe. Dito mo mararanasan lahat ng hindi mo pa naranasan sa Pilipinas, at dito mo rin maranasan ang tunay na laban na kailangan mo mapagtagumpayan, kasi kung hindi, uuwi kang luhaan sa Pilipinas. But anyways, ang dami ko nang sinabi mga kid size. Kinuumagahan na nga to, so naglinis na ako, nag-vacuum na ako mga kid size, and then nag-mop na ako kasi 1 week na talaga akong hindi nag-mop. Nagbabacuum naman ako every other day, pero ngayon lang ulit ako mag-mop mga kid size after ng 1 week kasi nasira nga yung mop, and then umalis din si Amo na pumunta ang Japan. So ngayon lang dumating yung order ko, so ngayon lang malinisan ang floor ko. So hanggang dito na lang ating mini vlog mga kid size. Bye bye!